may bumili, gusto ko punta kayo rito. Ini-encourage ko talaga na pumunta kayo rito. Kahit, I don't mention the name, but some of them are breeders. Breeders na nagmamanok, some of them are endorsers of some company. Pero yung mga sinabi ko, sa akin niya lang narinig. Yung mga ganun. Yung sabi ko sa kanya, like sa mga baguhan naman nagmamanok, pumunta kayo rito, turuan ko kayo. Tapos, yun, nung naturuan na, nagpapasalamat sa akin. Sabi ko kasi, huwag nyo isisi sa tao nyo, huwag nyo isisi sa company ng feeds, huwag nyo isisi sa company ng gamot. Titingnan nyo kung saan kayo may mali. Alam mo, isa lang natutunan ko kay Maestro. Nung doon ako sa kanya, palagi yung nagagalista ako. Sabi ni Maestro sa akin, tingnan mo kung may mali ka. Hindi lahat, baka may mali ka. Tinignan ko, may mali ako. Kasi yung tao ko, hindi naman ganun ka-expert. Ngayon, yung gusto kong mangyari, ay hindi magawa ng tao ko. So, kulang yung explanation mo. No? Kulang ang ideas na binigay mo ay hindi applicable doon sa lugar na dapat na lagyan mo ng manok. So, kanina sinabi ko kay Doc, yung ganon, yung from sisiw to ranging to cording, iba. Ngayon, yung system ko dito ay sa lulan ako, sa naman sa highland naman ako. So, yung weather doon unpredictable. Kailangan doon may barn ka kasi open ako eh. Open yung area ko. So, kailangan talaga na may protection talaga sila. Kasi pag pinagala mo doon, meron akong creek doon, kung makapunta ka, meron akong creek doon na malalim. Yung ko doon, kompetensya ko, yung bayawak at saka yung sawa. Minsan, taon-taon yan, pag pinasok ng sawa yung isang creek na yan, ubos yan. Yun ang ko, grabe ang step. Kasi, ang taas ng ng range area ko doon sa naalala mo yung Doc, yung unang punta natin. As in, bare pa. Walang TP. Yung dinedevelop ko pa yung farm, ito si Doc. Yung from the start, yung nagdala sila ng mga produkto ng Batulcag sa farm. Ngayon yung area ko yun, pinalinis ko ng gusto. Tapos yung ginawa ko doon sa mga area ngayon, kasi nung kami ni Lancy pumunta doon sa Amerika with ibang mga breeder na Pinoy, nagulat sila sa akin. Bakit? Not gulat, no? Nagtaka sila pala. Sorry. 1 hour na, hindi pa ako nakabalik. Iniyaya ko ni Kenneth Carroll sa Alabama, yung Carroll Game Farm. Search mo yun, napakaraming manok. As in, sobra nakabaril yung mga manok na yun sa sobrang dami na manok. Ang dami buyer. Ngayon, nag-extend siya mga 15 years, and they say, come with me. Pumunta kami doon sa bagong farm, bagong area na didevelop niya, mga 15 acres. Sabi niya, once na maglagay ka dito ng manok, kailangan, ang daming mga predator dito. Kailangan mag-sacrifice ka ng mga manok. So yung binibiyak niya yan, pinipigyan ng pitch, lagyan na ng laso. Until such time na wala na kumakain doon. Pag may kumakain pa, ibig sabihin may mga predator pa. Saka sa maglagay ng manok. Yun ang ginawa ko. Para maiwasan mo yung mga ganon. So yun naman ay may advantage at medyo disadvantage sa tao. Pag tamad yung tao mo, ay hindi tatama rin talaga sa 5 bisis niya akyat baba yun. Ay talagang step yun. Yung range ko. Yun nga, step na hindi ko minsan hindi ko na mabilang eh. Kasi magdadoubt ka, baka ninakaw o baka kinain ng mga predator. So ginawa ko yung range ko pare, nilagay ko sa taas. Doon mabibilang mo yung ilan yung mga sisiw mo. Kaya yun naman, according hindi usap kami nito kanina, yung system mo na sinasabi mo, titingnan mo, kung gusto mong gayain, kailangan applicable din sa lugar na paglagyan mo. Mamaya sinunod mo yung nakinig ka sa akin, sinunod mo. Pagdating doon pala, hindi naman bagay para doon sa area na yun. Oo. Ay, sayang lang. Tama. Ako naman, gusto kong tumulong. Kaya sa akin dito, lahat na gusto may mga buyer na mga baguhan, lalo ng mga OFW, pumunta kayo rito. Talagang masaya sila hanggang pag-uwi nila.
Kasi marami silang natutunan. Ako naman, siyempre naman, pag-start natin, dami din natin. Hindi ko naman sabi magaling ako, ang dami ko rin mga pero, dahil doon, natututo ka, through the right person, yung kasama mo kasi, ganun lang kasimple yun eh. Kung kasama mo ay fighter ka lang. Tama. Hindi ka talaga matututo dyan. Kung kasama mo yung doktor, lahat naman nag-exchange of ideas kayo, kung ano yung magandang medication sa manok, prevention, lahat, ay matututo ka. Kung may kasama kang breeder, kaibigan mo, ay may mga sakit din na nangyayari ng mga ganun. Kasi ngayon marami na mga sakit na talagang hindi mo malaman kung ano na mga sakit eh. So, ito kasi wala tayong mga laboratory. Kaya, ikaw na lang kung ano ang true experience. Parang until now, may wido-wido pa rin na, ay ito bagay dito. Pero naman ay dahil sa mga company, mga katulad ng Battlecat, Excellence, Thunderbird, natututo na yung tao. So malaking bagay na nandito sa mga mga company na ito na yung mga beginner madali matuto. Mahirap kasi na pag sinabi mo, ay alam ko na yun, wala na yun, tapos na. Ako nga, gusto ko matuto talaga. Gusto ko matuto. Kaya ang sinasabi ko palagi sa mga tao ko, ayaw ko turuan kayo ng mali. Gusto ko turuan ko kayo ng tama. Kasi once na marunong na kayo, kahit wala na kayo sa akin, madala nyo sa ibang mga farm yun, masaya yung amo nyo. At saka pwede ka mag-demand dahil alam mo eh, natuturuan kita ng maayos. Yun lang naman eh. Sabi ko siya, hindi habang buhay, feeder ka lang. Hindi habang buhay, handler ka lang. Gusto ko, hindi maabot mo rin yung naabot ko rin. Kasi hindi naman ganun kadali eh, na ganito lang, ganito agad. Di ba? Marami rin pagsubok. Di ba? Kaya lang, right person ka palagi, madali ka matuto dyan. Yun ang palagi sinasabi ko. Ako, iba ko gusto ko, kung ano yung kahit nakasalang pa dyan minsan yung mga broodcock ko na, pag nandito na yung bisita, no choice ako. Sige, dalhin mo yan. Ibigay ko, yan. Parang personal. Kasi, hindi na mas pag yung mga personal na yan. Ako, iba. Dati, may mga experience ako na paborito kong ito, parang ang bias naman. Gusto ko itong bloodline ko, ingatan mo. Kung anong bloodline mo sinasabi mo na ingatan mo, yung pamisa na mamatay. Kailangan pair yung mo, ang lahat, parehas, ang pagbigay mo ng treatment sa mga manok. Parehas dapat lahat. Walang favoritism. Ganon ako. Kaya pag nakasurvive yun, masaya tayo. Masaya. Ganon naman talaga yun. Ganon lang naman. Boss, nung mag-umpisa kang magmanukan, nag-umpisa ka ba as a fighter or as a breeder na? Okay. Nag-umpisa ako, elementary pa. Elementary. Yeah, grade 5. Ngayon yung mga chewin ko, mahilig na sa manok. Pero, siyempre, elementary ka, hindi mo alam kung Texas ba yun o mestizo yun, di ba? Native. Basta manok lang. Ngayon, since nahilig ko talaga yung pagmamanok, nalala mo dati, merong payalok, yung sa niyog yan, siyempre, yung pag, yung lubi, di ba? Nahati mo yun na pakailan eh. O minsan makita mo yung plastic ng ng langis, hatiin mo yun, di ba? Guntingin mo, pakuha mo lang yun na eh. Ganun, di ba? Wala pa naman yung mga plastic cup dati na yan, yung mga rubber cup na yan, wala pa naman yung dati, di ba? Ganun lang. So, yun doon. Minsan, makabinta ka ng stag na 700. Itong duwa ka na. Okay na. Siyempre, yung
80s, 700, okay na to. Mura pa lang naman yung ano nun eh. So nag-umpisa ka 80s? 80s talaga. Umpisa mo na ano, hilig na manok. Nagbe-breed na talaga, nagbe-breed. Tapos, hindi naman kami mayaman. May alaga kami na baboy. Sa taas nun, doon mo nilagay yung mga manok. Siyempre, malit yung naman yung space. Pag malas ng manok, pag nahulog, kain na ng baboy. Totoo yan. Totoo talaga yung sinasabi ko. Kasi na-experience yung mga gano'n. Hanggat pag-college ko, dali-dala ko. Yung iba kong mga kaklase, mag-ano pa yan, pasyal-pasyal kung saan. Kaya ako kailangan umuwi talaga ako para yung mga manok ko pakainin ko. Kaya siguro, nadala ko hanggang ngayon. Talagang yung passion sa manok nandyan. Nandyan talaga. Siguro ako lang nagdala nung high school. That was 1988. Sa Maintain Silence yun, sa Provincial High School dito. Yung pinaka-sintro dito na high school sa Bacolod. Nagtaka yung teacher. Nagtilaok yung manok. Dinala ko sa karton. Sa classroom? Wala sigurong gumawa nun. Talagang yung quadrangle na yun ay Maintain Silence yun. Pag nung 1 p.m. na, walang na maingay talaga, wala. Nagdala ko ng manok. Binili ko yung 250 pesos. Yung manok, nilagay ko sa karton. Nagtilaok. Pagtilaok na manok. Bulabog yung manok. Sabi ng teacher ko. Ano yun? Ganun na siya. Wala lang. Tapos nung tumla ulit. Ito na, may manok ba dito? Sabi ng teacher ko. Oo nga. Sabi ng mga, oo ma'am. Bakit naman kasi kami sa Sunday? Pinatawag ako ng teacher ko. Halika. Hindi ako dito. Kinurot. Ay nako, yun ang basta hilig ka sa manok. Ay talaga. Walang basta manok. Never ending story yan. Tama. Basta manok eh. Hanggat pag-college, dala-dala ko yan. Pag wala akong tuition minsan, ibibinta ko yung manok ko. Para may dagdag ako tuition. Pero ako serious breeding nung nag-abroad ako seaman ako. Nung settle down ng mga 2007. Kasi ang misis ko is a doctor at same time may license na nursing. Nurse na mag-migrate sana kami ng US. Sabi ko, huwag na. Isa lang naman yung anak natin. Dito na lang. Yun, 2008, talagang nag-serious ako mag-breed. Focus na. Dito ka na lang. Barko. Oo. Pag hinto ko ng barko, nag-breed ako, na-meet ko si Ili Andresio. Si Ili, hindi pa nun uso mga yung ilan pa lang yung mga, wala pang Facebook nun eh. Oo, yung time na yun. So, hirap mag-angkat mo ng manok, wala kang connection sa media. Na-meet ko yung tao na yun. Ang daming imported. Ngayon, bumalik sa ng US, siniwan sa akin. Like Denver, yung mga Maclean yung sikat din ng mga, mayroon yung hatchet na Roger Roberts. Ang dami pong mga manok yun na iniwan niya. Doon ako nag-start sa mga manok na yun na iniwan niya. Mga imported dami. Kasi noon, limit lang ang makapagdala ng manok eh. Oo. Ngayon, nung nag-meet iniwan niya sa akin, nilaban ko sa yung sa mga... Hindi mo yung na-breed yung ano? Hindi na-breed ko talaga yung na-breed ko. Pero, since na yung iba, hindi ko naman alam kung anong linya, hindi ko binread. Talagang kung alam ko lang yung anong bloodline niya, doon ako nag-focus. Kasi ang breeding, meron akong dalawa yung mentor ko eh. Isa yung dalit na pawarat. Alam mo yung pawarat na famous yun, mga pawarat. Yung si Masungsong, si Carding, siya yung... Dito kasi noon inanda yung mga laban nila sa area na to. Dito sa bahay, dito sa taas, ito yung area na to. Ngayon, sila yung naka-Grand Slam sa Candelaria. Oo. So, yung matanda na yun, naging mentor ko. At saka si Lancy De La Torre. Dalawa, kaya nandun ako sa dalawang right person. So, madali tayo natuto.
Yun naman si Dalit Karding Masumson. Ito mga kanukis, no? Hindi nila alam yung mga old time na mga breeder na ano na. Yung Paurat po na grupo na yun ay napakasikat yun. Sikat. Sa era nila, unbeatable yun sila eh. Yung time na yun eh, kanilang time. So yun ang sabi niya sa akin, no, isa lang tinandaan ko. Pag malalim yung bulsa mo, mag-breed ka ng marami. Pag hindi malalim yung bulsa mo, huwag kang mag-breed ng marami. Kasi ang breeding, hindi to puntis, hindi to karera. Tingnan mo muna i-breed mo, pag nanalo siya, saka mo pararamihin. Hindi lahat i-breed mo, hindi mo pa alam kung anong resulta, so kawawa. Ganon ako hanggang ngayon. Sinasabi ko yan sa mga ano sa akin, sabi ko, kasi naging ano rin ako eh, naging parang medyo malawak yung mata ko eh. Nung nagbibiyahe kami ng Amerikano, halos lahat ng bloodline meron ako eh. Pero sometimes sayang din. Tingnan mo yung bloodline na makakatulong sa iyo. Hindi yung lahat ng bloodline kuliktahin mo, ay wala yun. Kailangan yung bloodline na makakatulong sa iyo, yun ang i-breed mo. Mag-breed ka ng gusto ng tao, mag-breed ka rin ng personal mo. Tapos subukan mo talaga sa laban kung maayos. Saka mo sila paramihin. Kasi sayang, ikaw rin kawawa eh. Buti sana kung yung pera ay pinupulot mo lang. Diba? So kailangan talaga na mag-breed ka. Isubok mo muna bago mo paramihin. Kasi ikaw rin kawawa. Hindi ako yan ayoko rin hindi ko gusto na magsalita sa iba. Pero sikat ka sa iba kasi marami kang manok. Pero sa totoo lang, ay kawawa yung bulsa mo. Siyempre papakainin yun, ng manok na yun. Sikat ka lang, maganda tingnan pag marami kang manok. Buti sana kung talagang marami kang ano. For sa akin, hindi naman. Yung hanap buhay ko, manok lang talaga. Ikot lang. Yung pera na yun sa manok. So, hindi naman lahat ganun eh, na ka-afford magmanok ng maayos. So, minsan sinasabi ko yan. May nagtatanong, Sir, magkano yung manok mo? Ganun presyo ko. Sir, hindi ko kaya. Okay. Minsan sinasabi ko, magkano kaya mo? Kasi malalaman mo yung manok, ang tao na bibili. Na tingnan mo yung tao, malalaman mo eh. The way you exchange, you talk o the way na magpalitan kayo ng sa messenger. Titingnan ko yan kung may kapabol sa magbili. Pag hindi naman kapabol na bumili, sabi ko, ang kaya mo na. Kasi ako noon, pangarap ko talaga magkaroon ng magandang manok, maayos na manok. Ngayon, yung pera ko hanggang doon lang. So ako, sinasabi ko sa kanila, ayoko naman magdamot. Kung magkano kaya mo, yan lang. Prangka. Pero pag yung pasiga-siga sa, hindi pwede yun. Ayoko na ganun, minsan sinasabihan mo na ganito. Hindi ka kasi tatagal sa ganito, hindi kumabot ng ganito kung ikaw ay hindi maayos. Hindi mo maiwasan yan, lahat yan, may bitter naman yan. Lahat yan, kahit napakamabuting tao mo, kahit lahat pinapakita mo, meron talaga yan na mga normal na yan eh. May naninira, normal ka na ganun. Pero huwag kang pa-epekto dyan. Talagang, go ahead, patuloy mo lang yung breeding mo. Patuloy mo lang. Time will come, darating yung time na para sa iyo. Ganun lang yan. At saka ako, hindi ko ni-expect na ito maabot yung mga ganyan. Kusa lang yan. Yung palagi sila sa ko, kung para sa iyo, ay para sa iyo. Ganun lang yan. Kung hindi para sa iyo, tanggapin mo, hindi talaga para sa iyo yun. Yun ang inano ko. Kaya ako, sa pagmamanok, kung gusto kong makabili ng maayos na manok, yung mga tira mong manok dyan, kahit binta mo lang mura-mura, ipunin mo yan, bili mo ulit ng manok. Ganun ako, kailangan upgrade ka lagi, hanggang makuha mo yung gusto mo. Kasi kung mag-stick ka lang doon, yung pera na sa manok, isusugal mo,
ay kalokohan yun. Ay ako hindi talaga maniwala din yung trophy na yan. Trophy na yan na ano. Sa 10 laban yan, buti 2 champion lang. Minsan hindi mo pa makuha yung champion na yan. Hindi mo ako mapabilib dyan. Eh dami na yung winner pero sa akin, kung pupusta lang ako ng minimum 3,355 para lang masubukan. Hindi naman ako gambler, breeder ako eh. Eh paano mo maabot yung gusto mo kung ikaw eh malakas pa yung pusta mo sa manok? Yung manok maliit na yung ulo eh. Bakit mo ipasok yung ulo mo dyan? Ganun ang ano ko, sinasabi. Eh walang kasiguraduhan yan palagi. Kahit anong galing man na manok yan, may talo yan. May talo yan. Hindi lahat yan eh mananalo. Eh 2 bis naglaban ito, yung paborito kong manok natalo, yung hindi mo paborito kong nanalo. Di ba? Kadalasan. Alam mo, magsugal ka. Kailangan minimum ka mga 11. Katulad sa akin, 5, 5, 3. Bigyan mo yung per head sa manok. Bigyan mo pang gastos sa sabungan. Bigyan mo per win yung handler, yung gapper. Magkano tira sa manok? Eh magkano yung manok kung mahal na manok na binibinta ko? Eh ngayon, busta mo lang ganyan. Lugi ka pa. Lugi na. Oh, kung bininta ko yun, kung di pera, eh ganun. Eh, Sigurado ka eh. hindi naman sa pag ano, marami na rin tayong champion na dahanan. Pero ibig sabihin, kung sugal man lang, pag 33, kung lamang ka namang panalo, ay pwede ka magsugal. Hindi ko na sinasabi na hindi kayo magsugal. Eh nagsusugal nga ako eh. Pero, bira lang. Kasi kung yung sugal ko ay maliitan lang, tapos yung kailangan mo ilaban yung quality na manok. Wapo, siyempre, nagpo-promote ka ng maayos na manok. Tapos yung ilaban mo doon, yung manok na hindi naman quality, eh ikaw rin mapiktuan. Oo nga. Eh ngayon, pag nanalo yung 4, talo yung 2, eh talo ka pa rin. Eh kung namatay ko yung 2 na lang, balda pa. Sabi ko, Hindi na magamit. kaya sabi ko, ako kasi iba, pag fighter ka, mas lamang eh. Kung fighter ka, ay maganda, ilang mga panalo eh. Pero kung breeder ka, fighter ka pa, tapos yung susubing ka mo sa manok din, eh wala mangyari, maaga ka pa mag-retiro. Tama. Yan na nga, sa akin na, binibigay, hindi ko naman sinabi na perfect tayo na. Pero, sometimes kailangan mo rin minsan sabihan yung ano na, kailangan ganon. Kasi, masisira ang pamilya mo eh. Kung mas priority mo pang isugal. Kasi number 1 na kalaban mo dito, misis mo eh. Tama. Kaya dito, maabot mo ito pag supportive yung asawa mo. Pag hindi supportive yung asawa mo, saan ka? Boss, excuse muna boss. Ato ni Burburan. Ay, idol, salamat tayo sa... Sige, Dol. Sinabihan mo dito ka sa akin? Oo. Ano sabi niya? Nagsundo kami sa Pintron daw. Ano sabi niya? Ha? Sinabihan mo dito ka sa akin? Parang kapatid daw kayo. Sabi niya, sa maganda yung manok mo daw. Sabi kunin mo yung gold. Golden boy. Idol, kita tayo si Bo ha. I-picture mo si Boss Loy ba nakaanak ka sa kanya? Opa. Ayun, okay yun. Maganda yung ano niya. Suro yun na ka dito. Sige, kontak na ka ha. Sige, Dol. Boss, thank you kayo, boss. Boss, kayo. Thank you kayo. God bless, boss ha. Thank you, boss ha. Boss, thank you kayo, boss. Ito si Paring Abat. Nag-meet kami nito sa Cagayan, sa Igig. Sana? Merong buyer dito na pumunta. Nireply sa akin yung ano. Ito sabihin ko to paano ito nag-start. Ito hindi so sinabi sa inyo paano nag-start ito. Ito, nag-start ito, doon kami nag-meet sa Igig, Kawayan. May buyer ako doon. Maganda yung ano, maswerte sa manok ko. Maswerte. Maswerte sa manok ko yun. May tao talaga ng swerte. Hiyang, So madaling sabi, Hiyang. hiyang. Ngayon ito ay kaibigan niya yung misis. Kaibigan niya. Kaibigan ito ang misis ng buyer ko. Ah. Doon. Tapos nung nag-i-expo ako, ito yung katuwang ko. Sunduin ako nito sa pare, sunduin mo yung manok. Minsan pa rin tabi mo sa bahay, pagtapos bukas naman, ito kasama kami.
Kaya wala itong guwapong bloodline na wala ito eh. Kaya sabihin ko sa inyo, Boston Nilansi, yung pag-champion namin yung first time ni Maestro nagbinta 100,000, meron din yan. Meron din Maklanahan, meron Gray. Lahat ng bloodline Maestro, meron yan. Ayun. Kaya, kung meron ako dalawang inahin ni Maestro, hati pa kami. Ako na yan. Kaya na yan. Eh, ito. Tapukin na yan. Ano may hari ng ulo tingin pa. Kaya ito, sabi ko sa kanya, minsan ito, may sakit, pare, sabi ko. Minsan, iyak-iyak ito, pare. Wow, ay man ako, ganito, pare, naubos ko niya. Kainain ng sawa, minsan nagsisinungaling. Iwan ko kung sabi ko, hindi. Pare, palagi yung alibay, sawa. Nakaraming sawa na yun. Pare, nilunok. Pare, nilunok yung gray ng sawa. Sabi ko, sana ikaw na lang nalunok. Pare na ngayon. Sunod, sabi niya, pare, ito yung mga anak ng mga gray mo, ito na mga winner mo, sabi ko. Hindi ko pala dala saan yung panalo mo. Eh, mas swerte ito eh. Ito, marami rin itong mga kasi yung pangalan ng pan is ordinary. Dapat sa kanya, palitan yung pan niya, sabi ko, super ordinary o extraordinary. Kasi ordinary, mo sinabing ordinary, ordinaryo ka lang. Eh ngayon, nagsa-champion ito. Kaya yung tao na sabi na ordinary ko pala eh. Eh ngayon sabi niya, lagyan na extraordinary, may extra. Eh, ito. Kaya nag-champion, extraordinary na. Oo, ayun, marami na rin champion. Maraming champion, okay. May underestimate ito. Eh, ito believe ako. Parang Amerikano ito eh. Nagbabiyahe yan, nagpo-pointing sa gilid ng kalsada. Yan, ito. Ngayon, ganun yung Amerikano eh. Pag nagbiyahe, biyahe yan. Siyempre malayo eh. Mayroong rest area yan sa US. Maglagay doon. Tapos, doon pwede yan lagay na doon. Point din nila along the way. Biyahe yan. Ito naman, parang Amerikano din. Ban lang yan. Parang oo. Ano to eh, ewan ko. Lahat ng bloodline meron eh ito. Kaya magaling manok nito kasi, yun ang pag ang dami Meron pa kaya yan, sir? Meron pa kaya? Meron yan, ang dami niya napuntahan, ang dami niya napuntahan ng farm. Baka kinain ng sawa. Ewan ko. Yun yung Green Maestro. Ingatan mo talaga yung Green na yun. Kasi street ko, halsey Green yun. Guwapo, malaking talagang ko yun. Nakita niya, binigyan ko ng Green dito, naharo. Sabi niya, pare, baka pwede namin ko muna to. Okay naman, ako naman. Sige, hindi mo yan. Importante makatulong ko sa kaibigan mo. Gano'n naman ako. Ako hindi mas pang ang dami kong mga imported na mga manok. Andun sa kaibigan ko. Gano'n, minsan pinapahiram ko lang yan. Importante makatulong ko sa kanila. Depende na sa kanila kung hindi na Pamihin nila o hindi. Basta importante nakatulong ka. Nga. Yan guys. Before natin pagpatuloy yung kwentuhan with Boss Sandy, introduce ko muna sa inyo guys ang isang tao na ito talaga ang dahilan kung bakit nakilala ko si Boss Sandy. Boss Jong! Hello! Good afternoon! Pogi pala si Boss Jong, parang action Sa mga star. followers dyan ni Kakugi, follow kayo, tapos mag-subscribe. And then, maraming kayong matutunan sa mga mga video niya. So, subscribe and like and share. Salamat! Salamat Boss Jong. Salamat! Nakita tuloy. Ayos! Hindi inaasahan. Buti naman nakarating kayo, boss, kasi matagal na din tayo nag-usap na pupunta dito. So, sa wakas, nandito natuloy na. rin. Natuloy Unexpectedly. Na. Unexpected. Yun. Salamat. Salamat, boss. Uy. Kakugi, magkano? Sige, ano tayo? Materialis. Yun guys. Pasyal tayo ni Boss Sandy dito sa kanyang mga materialis.
yung napakagwapong Golden Boy. Mayroon na mga anak. Ngayon, usap ako kay paring Edwin. Edwin Arañez, boss. Jong, Si Jom yung ano mo. Yan. Si Bossing. ako si Madam matag sa award si Mio. Subong. Ito nung pumunta kami ni Mayor Batchok Cardenas at saka Sa si Canlaon, Mayor. sinama ko. Canlaon. Kasi si Doon yung pumunta dito si paring Edwin. Pumunta kami doon. Nagano ako pare. Ikaw naman yung Golden Boy ng mga stag. Pang-stagan, gusto ko bigyan mo ng ano. Siya pumili yun. Pinadala niya sa akin yung gagamitin niya. Pinadala niya. Tinanggalan ko ng buntot. Para hindi maano. Malaki kasi nasisira sa karton pag ito. Ano bang mga signature line natin dito, boss, sa Bacolod Eagle? Kelso, Ever Kelso. Ebet. Rat grapes. Yan ang talagang signature ko. Tapos yung black, yung sweater, busto ni Maestro na puti, na cross kay Edwin Arañez na puti. Yung sweater yun talagang Yung sinasabi mong maestro, boss, sino yun, boss? Lance. Yun. At least maramaan na ng iba. Maklaro ng iba. Kanina to? Ha? Yeah. Kanina yan. Ha? Jam. Kakainin Kanina ng to? ahas. Parang sa'yo yata yan. Kaya mo. Ito naman sila magkapatid din. Pero tingnan mo magkakapatid, yan batch ng kapatid yan. Ito magkakapatid din. Pero iba-ibang marking yan. Golden Boy. Dito kasi, madaling ko dito. Tapos pag baba ko dito, pipiliin ko. Pag hindi ko magustuhan, kakal ko. Pag nakapili na talaga ako, ibabalik ko naman sa taas. In a year, Boss Andy, mga ilang stocks ang napoproduce nyo in a year? Hindi ko bilang kasi Yung pang materials, abot kaya mga 2,000? bang material, hindi naman, sobra naman. Kasi ang napapalabas ko lang sa isang taon, mga mga almost mga 1.5 siguro. Mga 1.5, Halo-halo na yan, 2,000. process at saka pang material. Halos may mga crosses, may mga material. Pero yun naman, kung mag-breed ako ng marami, mga battle, i-breed ka ng 3,000, 4,000. Ganun lang. Parang ganun lang. Nag-breed na lang ako ng pang-breeding ko. Diba? With regards sa pricing, boss, pag dito, at least yun ang mga natin sa mga nanonood ba? Magkano ba ang presyuhan nito, boss, pag pang material? Ang broodstag ko, 35K. 35K. Ang inahin, 12.5. Bali, 60 yung tayo. 60 ang tayo. Oo. Tapos yung mga crosses naman, boss, 8,000. 8,000 yung mga stag. Oo. Yung crosses nyo, boss, is two-way cross lang. Two-way lang. Tapos ang mga nagbibenta ka rin ng pullet na crosses, Halos wala, pinakandang lang. Yun. Halos pang breeding lang. Yung mga bira lang kasi parang nasanayan nila sa akin. Maliban lang kung gusto ko mag-maintain ng bloodline na ito, gusto ko i-maintain yung itong side na family na ito, gagawa ko ng pabalik pa 3/4 ako sa ganyang bloodline. Yun lang. Narinig niyo, hindi na kayo mga sa akin with regards sa mga presyuhan. 60K yung trio ni boss, 12.5 yung pullets, at 35 yung 35 yung brood stag. Tapos yung mga crosses naman 8K lang. Yun.
Yung may farm ka rin. Wala, dito lang. Ah, Ako dito yung lang. marketing ni Tito sa Ayun. Facebook page. So ako palagi yung ano ba yung tawag yun, yung ako yung sumasagot sa Facebook page Yun. namin. Pwedeng maitanong And then, natin, boss, kung oo. ano, mailagay natin dito. Pwede. Ano yung ano natin, boss, na pwedeng makontak nila pag may mga inquiries? Meron naman dyan sa Facebook page, may nilagay ako dyan na number. So, nandyan yung number namin at saka yung Viber and then WhatsApp nandyan din sa mga OFW, sa mga Indonesia, Thailand, or Vietnam. Meron naman dyan sa mga ano, when it comes sa mga contact. Yung FB page mo, yung ano? Yung sa akin, yung personal ko talaga, yan yung Jong Dumaicos. Oo. And then yung Facebook page namin ni Tito, yung Bacolod Eagle Game Farm. Yung Bacolod Eagle Game Farm. Diyan yung lahat ng mga pinopost namin, nandyan yung mga yung like may bumili, pinopost namin yan. So diyan pwede din kayo mag-inquire sa amin Facebook, and then pwede din kayo makadirect sa akin through Facebook ko din na main account ko na Jong Dumaicos. Complete! Talagang mga kugi, hindi matatapos itong usapan, kwentuhan dito kay ano, kay Boss Sandy. Guys, God willing, niloobin ng Diyos, babalik at babalik kami dito. Balik Boss, kayo okay rito. lang, boss. Babalik kami dito. Kahit, Boss. Ngayong harvest season. Yun! kahit wag lang si Abat. Hindi na sa atin, hindi na sa isama si Boss Abat. Boss, so ang mangyayari ngayon, boss, last race na magdadrop pa kami ng manok doon sa Okay lang. Good luck sa laban niyo. Thank you. Boss, maraming salamat, boss, ha? Sir, Kaibigan sir, ko yun. boss, marami Bibigyan kami ko siguro nalaman ng ngayon, manok boss. na Salamat. i-bite doon. Guys, nako, abangan nyo pa. Babalik kami dito sa Bacolod. Isa sa babalikan natin, si Boss Sandy. Guys, maraming salamat sa panonood ninyo. Thank you.